Hello, so welcome back po guys. And problem number 2 naman po tayo from ganun pa rin. Ganun pa rin. Sally November 2025. Okay, so basahin ko lang yung problem muna. No? Sabi dito, water is leaking from a tank at the rate of, ito, binigyan tayo ng function that is 10 ln t plus 1 gallons per hour. So rate po ito guys, so naka-gallons per hour po siya. For time that is greater than or equal to 0 and lesser than or equal to 10. Or from 0 to 10, no? Tama ba? From time 0 to 10. Where T is measured in hours. Okay, so sabi dito, how many gallons of water have leaked from the tank after exactly 10 hours? Itong problem na to guys, napakadali niya sana kasi direkta lang natin siyang itataktak sa calculator. Kaso, itong problem na to, isa to sa mga problems na nagpasakit sa ulo ng mga examiners during the November 2025 CE Board exam. Itong problem na to kasi guys, erroneous siya eh. Okay, so erroneous siya kasi wala tayong mapapalabas na sagot dito sa given condition na exactly 10 hours. Okay, so tingnan muna natin guys, no? Para ma-solve natin yung volume kasi nito, napakasimple lang sana yung solution. Okay, kasi may function na pong binigay eh. And para ma-solve natin yung volume dito guys, equal lang po siya sana sa equal lang po siya na siya. Equal lang po sana siya sa ito, integral lang po yan ng 10 doon t plus 1 wait lang, from 0 to 10. Okay? So from 0 to 10 kasi exactly 10 hours po yung hinahanap sa atin. Pero kapag in-input kasi natin to sa calculator, wala pong lalabas na sagot. Try natin ipakita. Put lang natin, no? Ay, wait lang. Ayan. So, integral lang natin to. Punta lang tayo sa mode 1 para makapag-integrate. And then, type lang natin guys, no? From, ito yung function muna natin, 10 ln t plus 1. So, alpha x plus 1 dx. From, ito, 0 to 10. Pero kapag in-input natin tong integral na to guys, no? Or definite integral na to, wala pong lalabas na sagot sa choices. Okay, so napakalaki ng choice ay napakalaki ng lalabas sa sagot. That is 163.77. Ano to, naka-gallons. Okay, pero wala to sa choices guys eh. So basically, pwede nating i-conclude na erroneous po itong problem na to. Okay, so erroneous tong problem po nito na lumabas during my exam. Ngayon, syempre, hindi naman natin pwedeng hulaan na lang, no? Wala tayong ibang choice kundi man hula. I mean, may choice tayo eh. Palabasin natin yung nasa choices o kaya hulaan na lang. O kaya, kung gano'n na lang kayo, umit-umit kung ano yung napupusuan ninyo, ganyan. Okay, so dito, syempre, sayang naman yung 1 point kung huhulaan natin siya. Kapag huhulaan kasi natin siya, parang 25% yung chance na tumama. Pero kapag pinalabas natin yung mga nasa choices, nung ginawa natin ng paraan, iba natin yung given, ganyan, iba natin yung data na binigay, ay, syempre, possible, may tama yun tong item na ito. Okay? So check natin guys. Ngayon, no, kapag napakalaki nung ano natin, kapag 10 po yung ating upper limit, 163.77 gallons yung nakukuha natin. Pero kasi mga choices parang mas mababa po siya sa mga ano eh, mas mababa po siya sa 163.77. Kaya what if, ang gawin natin guys, palitan po natin yung upper limits dito. Okay? So from 10, gawin natin 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and so on, hanggang 1. No? And check natin kung alin po yung or kung may mapapalabas po tayong um, sagot dito sa choices. So, try natin gawin yun guys. Input lang natin. What if yung upper limit ginawa nating 9? Guys, kapag ginawa nating 9 yung upper limit, ang lalabas po na sagot yan, 140. So, wala pa rin. Gawin nating 8 guys. Kasi kapag pababa ng pababa yung upper limit natin, bababa din yung magiging volume natin dito. Kapag 8 naman, check pa natin. Wala pa rin. 117. Gawin natin 7. Ayan, 96. Malapit na to siguro kasi 57 something yung ano eh, nasa choices. Gawin natin 6 guys. Kapag 6, ayan, wala pa rin, 76. Isa pa guys, gawin natin 5. Baka nasa 5 na talaga yung sagot. Ayan, so kapag ginawa natin 5, yung upper limit, may lalabas po sa choices natin and that is 57.506. So basically, suppose, dapat at exactly 5 hours yung tanong dito sa problem natin, no? So therefore, question natin should be at exactly 5 hours.
Ayan, so mali itong ano guys, itong 10 dito. Dapat 5 po yan. In-input lang natin, di ba? Nung in-input natin na yung upper limit po natin ginawa nating 5, may napalabas tayo sa choices. And safe na yan guys, pwede nating sabihin na yan na po yung sagot yan. Okay, so here, 57.506. Ayun lang. Gallon. So that is letter D. Tama ba? Letter D. Yan. So ang sagot natin dito will be letter D. Ayan. So siguro safe naman na ang sagot natin dito letter D. Kahit huwag na natin i-try si 4. Kasi parang nirumble lang yung mga choices dito. Ayan. So kapag 4 naman, 40 na yan. And 3, 2, 1, syempre mas mababa na yung makukuha natin doon. So basically, pwede na natin i-conclude ng sagot natin dito ay 57.506. And dapat instead na 10, 5 po dapat yung dito, 5 po dapat yung tanong dito. And ito rin guys, no, ito galing kasi ito sa isang reference din ni examiner sa calculus. And doon sa reference niya, 5 talaga yung nasa problem doon. So siguro sinadya na lang na gawing 10 para ma-challenge tayo kahit konti, no? Kasi kapag 5 tapos direct lang nating i-input, makukuha natin kagad yung nasa choices eh. Kaya siguro binigyan tayo ng konting challenge, ayun, ginawang 10 para malito tayo mag-overthink. Tapos kukuha na natin yung problem, next problem, and then mali na natin yung problem. Joke lang, mali yun, no? So, syempre try pa rin natin gawa ng paraan, no? Para, kasi sayang yung 1 point eh. Kaya yun, gaya nung ginawa natin, napansin natin na masyadong malaking makukuha natin na volume kapag naka 10 po yung upper limit. So, babahan pa natin yung upper limit para para mapantayan natin or maano natin yung mga nasa choices. And ayun, upon lowering yung upper limit, mayroon tayong na-solve na value. And that is kapag ang time po natin ay exactly 5 hours. Okay, so yun lang po yung problem number 2 natin. I hope na nakuha ninyo guys and nakatulong itong problem solving natin. Problem solving. Okay, so again, thank you. See you guys sa problem number 3 sa next video.